Ang hangin ng tagsibol ay banayad na humahaplos sa mga mukha ng tatlong batang pastol habang pinapastol nila ang kanilang mga tupa sa luntiang burol ng Ftima, Portugal. Sina Elcia dos Santos at ang kanyang mga pinsang sina Francisco at Jacinta Marto ay mga batang may payak na pangarap, isang buhay na simple at puno ng pananampalataya. Walang sinuman sa kanila ang nakahandang harapin ang hindi maipaliwanag na himalang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang liwanag, mas maliwanag kaysa sa araw, ang biglaang sumiklab mula sa kalangitan. Ang tatlong bata ay napahinto, pinipigilan ang hininga sa kanilang pagkabigla. Mula sa gitna ng liwanag, isang babaeng nakasuot ng puting kasuotan ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay tahimik ngunit puno ng awa, at ang boses niya ay musika sa hangin. Ako ang Birheng Maria, marahan niyang sambit. May dala akong tatlong mahalagang mensahe para sa inyo. Tatlong lihim na kailangang ibahagi sa mundo. Lumuhod ang mga bata, natigilan sa kagandahan at kabutihan ng presensyang iyon. Habang ang kanilang mga puso ay pinupuno ng isang di maipaliwanag na kapayapaan, ibinahagi ng Birheng Maria ang unang dalawang lihim, isang pangitain ng impyerno at isang babala ng isang malaking digmaan na muling magpapahirap sa sangkatauhan kung hindi magbabalik loob ang mga tao. Ngunit ang ikatlong lihim ay ibinulong lamang kay Elcia. Isulat mo ito sa takdang panahon, sabi ng Birheng Maria, at ibigay mo sa Santo Papa. Huwag mong isiwalat ito hanggat hindi sinasabi ng Diyos na panahon na. Lumipas ang ilang taon. Si Elcia ay naging isang madre, piniling magtago sa katahimikan ng kumbento habang dinadala ang bigat ng lihim. Isinulat niya ang ikatlong mensahe sa isang selyadong liham, iniabot ito sa Vatican na may mahigpit na utos. Ito ay dapat lamang buksan at isapubliko pagsapit ng taong 1960. Noong 1960, sa ilalim ng pamumuno ni Papa Juan X, dumating ang sandaling inaabangan ng buong mundo. Sa kanyang pribadong silid sa Vatican, hawak ng Papa ang liham na nakaselyo ng simbahan, mabigat ang pakiramdam na parang ang mismong tadhana ng mundo ay nakasulat sa loob nito. Binuksan niya ang sobre, binasa ang nilalaman, at pagkatapos ay marahang ibinaba ang papel, habang ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Hindi pa handa ang mundo, marahan niyang sinabi sa kanyang mga tagapayo. Ang mga salitang ito ay magdudulot ng takot, hindi ng pag-asa. Dapat manatiling lihim ito, hindi pa ito ang tamang panahon. Ang desisyong iyon ay naging mitsa ng pagkalat ng mga teorya ng sabuatan. Maraming iskolar at deboto ang naniniwalang ang lihim ay naglalaman ng mas mabalasik na propesya, marahil ay ang pagbagsak ng mismong simbahan o isang babala ng nalalapit na katapusan ng mundo. Ngunit sa loob ng mga makakapal na pader ng Vatican, ang lihim ay nanatiling nakatago. Ilang dekada ang lumipas at nagpalit-palit na ang mga papa, ngunit ang anino ng ikatlong lihim ay nanatiling nakabitin sa ibabaw ng simbahan. Hanggang sa sumapit ang kasalukuyang panahon, sa ilalim ng pamumuno ni Papa Francisco, bumalik ang lumang tanong, ano nga ba ang totoong nilalaman ng ikatlong lihim? Sa kalaliman ng Vatican Library, isang gabi ng katahimikan at pag-iisa, nakaupo si Papa Francisco sa isang antigong mesa. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang lumang sobre na matagal nang nakatago sa mga lihim ng simbahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang selyo, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Habang binabasa niya ang mga salitang isinulat ni Elcia, dumilim ang kanyang mukha. Isang panahon ng kadiliman ang paparating, bulong ng lihim. Magsisimula ito sa pinakataas, mula sa mga pinuno ng simbahan. Ang mga maling aral ay kakalat, at ang pananampalataya ng maraming tapat ay maglalaho. Habang pinag-aralan ang bawat salita, naramdaman ng Papa ang bigat ng hula. Ang mensahe ay hindi lamang babala sa sangkatauhan, kundi isang babala sa mismong simbahan. Samantala, sa Portugal, isang pari na nagngangalang Padre Miguel Alvarez ay naghahanda ng sermon sa isang maliit na kapilya sa Lisbon. Kilala siya bilang isang iskolar ng mga propesya, at sa loob ng maraming taon ay pinag-aralan niya ang kasaysayan ng Ftima. Ngunit isang lihim na sulat ang darating sa kanya sa gabing iyon, isang liham na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang hindi kilalang nagpadala. Isang lumang papel na tila nakatakas mula sa pinakamalalim na sulok ng Vatican. Nakaukit sa itaas na bahagi ng pahina ang isang simpleng linya. Ang ikatlong lihim ay hindi pa ganap na naibunyag. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga.
Sa maliit na silid ng kanyang tahanan sa Lisbon, nakaupo si Padre Miguel Alvarez sa harap ng lumang lamesa na puno ng mga aklat at dokumento tungkol sa kasaysayan ng simbahan. Isang kape ang unti-unting lumalamig sa tabi niya, nakalimutan sa gitna ng kanyang malalim na pag-isip. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi niya matagpuan ang sagot. Bilang isang kilalang teologo at dalubhasa sa mga propesya ng Fatima, buong buhay niyang hinanap ang kahulugan ng mga mensahe na iniwan ng Birheng Maria sa 3 batang pastol. Ngunit may isang bagay na matagal na niyang pinaghihinalaan, ang ikatlong lihim ay hindi kailanman ganap na naipahayag. At ngayong gabi, tila nagbigay ang tadhana ng isang pahiwatig na magpapatunay sa kanyang mga duda. Isang sulat na walang lagda ang dumating sa kanyang mesa ilang araw na ang nakalipas. Ang papel ay luma at ang sulat kamay ay may pahiwatig ng pagmamadali, tila isinulat ito ng isang taong natatakot na mahuli. Binuksan niya ito ng may pag-aalinlangan, ngunit ang nilalaman ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang tunay na panganib ay nananatiling lihim. Hanapin ang tala ni Sor Mariana. Nasa kumbento ng Coimbra ang sagot. Coimbra, bulong ni Padre Miguel, habang iniikot sa pagitan ng kanyang mga daliri ang rosaryong nakalagay sa kanyang pulso. Si Sor Mariana ay isang madre na kilala sa kanyang malapit na ugnayan kay Elcia noong huling mga taon ng kanyang buhay. Ang posibilidad na may iniwang tala ang madre ay nagbigay ng bagong sigla kay Padre Miguel. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagpunta siya sa kumbento ng Coimbra, isang lugar na matagal nang kilala sa katahimikan at debosyon. Ang mga madre roon ay mabait at magalang, ngunit halatang nag-aalangan sila sa kanyang presensya. Padre Alvarez, bati ng isang matandang madre na nagngangalang Sor Teresa. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Ito po'y may kinalaman kay Sor Mariana, sagot ni Padre Miguel. Mayroon ba kayong nalalaman tungkol sa mga tala na maaaring iniwan niya? Mga personal na sulat? Anumang dokumento na maaaring naugnay kay Elcia? Nagkatinginan ang mga madre, halatang nagdadalawang isip. Ngunit sa huli, nagsalita si Sor Teresa. May ilang lumang aklat sa silid-aklatan ng kumbento. Hindi namin sila ginagalaw sapagkat iniwan iyon ni Sor Mariana bilang bahagi ng kanyang personal na koleksyon. Maaari ninyo itong tingnan, ngunit mangyaring gawin ito ng may respeto sa kanyang alaala. Ang silid-aklatan ay amoy alikabok at luma. Ang liwanag ng araw ay pumapasok lamang sa makikitid na bintana, nag-iwan ng mahahabang anino sa kahabaan ng mga estante. Maingat na hinalughog ni Padre Miguel ang mga lumang aklat, inaalis ang alikabok sa bawat pahina. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan niya ang hinahanap, isang makapal na journal, ang balat nito ay kinain na ng panahon, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat sa harap. Aklat ng mga alaala, Sor Mariana ni. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang bahagi ang agad na tumutok sa kanyang atensyon. Isang tala na isinulat ni Sor Mariana tungkol sa mga huling araw ni Elcia. Si Elcia ay madalas na nag-aalala tungkol sa lihim na hindi pa naibunyag. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang, hindi pa nila alam ang kabuuan, may mga gabi na nagigising siya sa takot, nagsasabing ang kadiliman ay magsisimula sa loob mismo ng simbahan. Ang lamig ay bumalot sa katawan ni Padre Miguel. Kung totoo ang kanyang pinaghihinalaan, may bahagi ng lihim na sadyang ibinaon sa limot. Isang bahagi na maaaring magbunyag ng mas malalim na banta kaysa sa inakala ng mundo. Samantala, sa Vatican, hindi rin mapakali si Papa Francisco. Sa loob ng kanyang opisina, muling binabasa niya ang nilalaman ng liham na isinulat ni Elcia. Ang mga salita ay tila may bigat ng isang propesya na hindi kayang baliwalain. Ang simula ng krisis ay magmumula sa itaas. Ang pananampalataya ay mawawasak hindi sa labas, kundi sa loob ng mga pader ng simbahan. Inayos niya ang kanyang salamin at tinitigan ang mga bintanang may makukulay na salamin na naglalarawan ng mga banal na tagpo. Ang simbahan, na matagal nang itinuturing na batong pundasyon ng pananampalataya, ay tila nagkaroon ng mga bitak na hindi niya maipaliwanag. Tinawag niya ang kanyang tagapayo, si Cardinal Antonio Marquez, isang lalaking may matalas na isipan at tapat sa simbahan. Antonio, wika ni Papa Francisco, mayroon tayong hindi pa nalalaman tungkol sa lihim ng Fatima. Pakiramdam ko ay may iniwang piraso si Elcia na hindi na ipahayag. Kailangan nating alamin kung ano yon bago pa mahuli ang lahat. Banal na Ama, naniniwala ba kayong may itinatago ang simbahan tungkol sa huling bahagi ng propesya? Tanong ni Cardinal Antonio, may bahid ng pagdududa sa kanyang boses.
Hindi ko sinasabing may nagtago nito ng sadya, sagot ni Francisco. Ngunit maaaring may mga detalye na hindi naintindihan noon o marahil ay sadyang inilihim upang hindi magdulot ng takot. Hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad. Sa Coimbra, bumalik si Padre Miguel sa kanyang silid, dala ang journal ni Sor Mariana. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina, isang lihim na sulat na isinulat sa ibang tinta at tila minadaling itago. Kung sakaling ito'y matagpuan, nais kong malaman ng mundo, may ikalawang bahagi ang ikatlong lihim. Ito ang hindi nila binunyag, isang babala ng pag-aaklas sa pananampalataya mismo ng mga pinuno ng simbahan. Hindi ko alam kung bakit ito'y itinatago, ngunit alam kong darating ang panahon na kakailanganin itong malaman ng mundo. Bumigat ang pakiramdam ni Padre Miguel. Kung totoo ang nakasulat, ito ay hindi lamang isang simpleng babala. Ito ay isang hudyat ng darating na pagguho mula sa loob ng mismong institusyong itinuturing na haligi ng pananampalataya. Panginoon, mahina niyang dasal, gabayan mo ako sa katotohanan. Hindi niya alam kung kanino niya maaaring ibahagi ang kanyang natuklasan. Ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa buong simbahan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan ito. Habang lumalalim ang gabi, magkaibang lugar ngunit isang misyon ang bumabalot kay Papa Francisco at Padre Miguel, isang paghahanap sa lihim na matagal nang itinatago, at isang krisis na maaaring bumalot sa buong mundo kung hindi agad maagapan. Ang mga unang sinag ng araw ay dumaan sa makukulay na bintana ng Vatican, bumabalot sa silid ni Papa Francisco ng isang mapayapang liwanag. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng umaga, ang bigat ng responsibilidad ay nakalambitin sa kanyang balikat. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumento ng ikatlong lihim ng Fatima, at sa bawat pagbasa, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Ang krisis ng pananampalataya ay magsisimula sa pinakatuktok. Ang mga pinuno ng simbahan ay maliligaw, at sa kanilang pagkaligaw, ang mga tapat ay magdaranas ng matinding pagdududa, bulong niya habang binabasa ang mga salita ni Elsia. Hindi ito isang babalang basta-basta lamang. Ito ay isang propesya na nagbabanta hindi mula sa labas ng simbahan, kundi mula mismo sa loob nito. Alam niyang kailangan niyang kumilos, ngunit alam din niya na ang paglalantad ng ganitong mensahe ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa pananampalataya ng milyon-milyong tao. Ilang oras pa lang ang lumilipas nang tumunog ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Kardinal Antonio Marquez, bitbit ang isang ekspresyon ng kabigatan. Banal na Ama, maingat niyang simula, may mga ulat akong natanggap. Ilang mataas na opisyal ng simbahan ay nasasangkot sa mga kontrobersyal na pahayag at kilos. May mga umuusbong na ideya na taliwas sa itinuturo ng ating doktrina. Nagkulong ng katahimikan ang silid. Simula na ba ito? Tanong ni Papa Francisco, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng kaba. Hindi ko po alam, sagot ng kardinal, pero ang mga palatandaan ay naririyan. Samantala, sa Lisbon, si Padre Miguel ay nakaupo sa harap ng kanyang altar. Ang journal ni Sor Mariana ay nakabukas sa harap niya. Habang binabalikan ang bawat tala, nagsimulang kumonekta ang mga piraso ng palaisipan. Ang mga babala ni Elsia tungkol sa isang paparating na kaguluhan ay tila nagkakatotoo na. Mula sa telebisyon, isang balita ang umalingaw sa maliit niyang silid. Isang mataas na opisyal ng simbahan ang formal na inakusahan ng maling paggamit ng pondo ng simbahan at pagtatangkang baguhin ang ilang doktrina upang maging mas moderno at tanggap ng lipunan. Napakapit si Padre Miguel sa kanyang rosaryo, ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Ito na nga ba ang sinasabi ng propesya? Bulong niya sa sarili. Habang pinapanood niya ang balita, naalala niya ang nakasulat sa lihim na sulat mula sa journal. Ang mga heresya ay magmumula sa mga makapangyarihang tao, hindi sa mga tapat. Ang mga salitang iyon ay tila bumaba mula sa papel, nagiging totoo sa harap ng kanyang mga mata. Sa Vatican, habang dumadami ang mga balitang may kinalaman sa mga iskandalo at maling aral, isang lihim na pagpupulong ng mga kardinal ang isinagawa. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa posisyon ni Papa Francisco na isapubliko ang buong nilalaman ng ikatlong lihim. Kung ipahayag natin ito, mawawasak ang pananampalataya ng mga tapat, bulalas ni Kardinal Sebastiano, isa sa pinakamatagal ng miyembro ng konseho. Ang mundo ay nasa kaguluhan na. Ang pagdagdag ng ganitong uri ng pahayag ay magdudulot lamang ng mas malaking krisis. Hindi ba't ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa kanila? Tugon ni Papa Francisco, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matigas.
Hindi ito ganoon kasimple, banal na ama, sagot ni Kardinal Sebastiano. Ang takot ay magdudulot ng paglayo, hindi ng pagbabalik loob. Kung makikita ng mga tao na ang mismong simbahan ay hindi na mapagkakatiwalaan, paano pa natin maaasahang mananatili silang tapat? Nanatiling tahimik ang ibang mga kardinal, nag-aalangan kung sino ang tama. Alam nila na may batayan ang mga pangamba ni Sebastiano, ngunit alam din nila na hindi kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Sa parehong oras, si Padre Miguel ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang dating kasamahan sa Roma. Miguel, sabi ng tinig sa kabilang linya, may kailangan kang malaman. May mga dokumentong hindi kailanman na ipahayag mula sa Vatican Archives, mga tala ni Elsia, na hindi pa nakikita ng publiko. Paano mo nalaman ito? Tanong ni Miguel, ang kaba ay ramdam sa kanyang boses. May mga taong nagtangkang itago ang mga ito, Miguel. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Kung gusto mong makita ang katotohanan, kailangan mong pumunta sa Roma at magmadali ka. May mga puwersang gumagalaw na hindi natin kayang pigilan. Tumigil ang linya, iniwan si Padre Miguel na nag-iisa, habang ang bigat ng bagong impormasyon ay bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng mensahe o kung gaano ito kapanganib, ngunit alam niya ang isang bagay, oras na upang harapin ang katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, sa Vatican, naglalakad si Papa Francisco sa pasilyo ng St. Peter's Basilica. Ang katahimikan ng simbahan ay tila isang paghahanda para sa isang digmaang hindi pa nakikita ng mundo. Sa kalayuan, nagmamasid si Kardinal Sebastiano kasama ang ilang mga kasamang opisyal. Hindi ito simpleng pagtutol lamang sa plano ng Papa, ito ay isang lumalawak na bangayan ng pananampalataya, kapangyarihan, at katotohanan. Kung ipipilit niya ito, bulong ng isa, maaaring bumagsak ang simbahan mula sa loob. Hindi natin hahayaang mangyari yon, sagot ni Sebastiano. Ano man ang mangyari, kailangan nating pigilan siya. Habang nagbubuo ng sariling plano ang mga kardinal, patuloy na tumitibok ang puso ng propesya. At sa kabila ng kanilang mga pagtatangka, ang simula ng krisis ay hindi na mapipigilan. Sa Lisbon, pinagmamasdan ni Padre Miguel ang buwan mula sa kanyang bintana. Ang pakiramdam ng panganib ay lumalakas sa bawat minutong lumilipas. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay pa. Kung hindi ngayon, kailan, mahina niyang bulong. At sa kabila ng kanyang takot, isang malinaw na desisyon ang umusbong sa kanyang isipan. Kailangan niyang pumunta sa Roma. Dahil ang oras ay nauubos, at ang anino ng ikatlong lihim ay nagsisimula ng bumalot sa simbahan. Ang mundo ay tila humihinga ng bigat ng isang lihim na hindi pa naipapahayag. Habang ang mga lungsod ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang hindi maipaliwanag na takot ang unti-unting bumabalot sa puso ng mga tao. Nagsimula ito sa maliit na balita, mga kakaibang liwanag na nakikita sa langit, tila sumisiklab sa kadiliman ng gabi, gumuguhit ng mga hugis na hindi maipaliwanag ng agham. Sa Roma, mula sa bintana ng kanyang opisina sa Vatican, pinanood ni Papa Francisco ang kakaibang ilaw na bumalot sa kalangitan. Hindi iyon karaniwang aurora, ni hindi rin ito simpleng ilusyon. May bigat ang liwanag, tila may dalang mensaheng hindi nakikita ngunit ramdam sa puso. Panginoon, bulong niya, ito na ba ang simula ng sinasabi sa propesya? Habang nagdarasal siya, tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa isa sa kanyang mga tagapayo. Banal na Ama, mabilis na sabi ng boses sa kabilang linya. May ulat mula sa Hilagang Europa. Isang hindi inaasahang solar storm ang nagdulot ng malawakang blackout. Ngunit may kakaiba sa mga ulat. Nakita raw ng mga tao ang isang babae sa liwanag, nakasuot ng puti, nakatayo sa gitna ng langit. Nanatiling tahimik si Papa Francisco, ngunit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang imahe ay masyadong pamilyar, isang etyo ng mga pangitain ng Fatima. Samantala, sa Lisbon, nagmamadaling nag-empake si Padre Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang journal ni Sor Mariana sa loob ng kanyang bag. Ang tawag mula sa Roma ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin, kailangan niyang pumunta sa Fatima. Doon, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat, maaaring matuklasan niya ang mga kasagutan. Habang naglalakbay siya papuntang Fatima, sunod-sunod ang mga balita sa radyo. Isang hindi inaasahang lindol sa Asya, isang pagputok ng bulkan sa Timog Amerika, at isang hindi maipaliwanag na pagbabago ng klima sa Europa. Sa bawat kaganapan, lumalakas ang pakiramdam ni Miguel na ang propesya ay hindi na isang simpleng babala, ito ay nagaganap na. Pagsapit niya sa dambana ng Fatima,
ang lugar ay tila nababalot ng isang tahimik na takot. Ang mga deboto ay nakaluhod, ang ilan ay umiiyak habang binibigkas ang rosaryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay naroroon ang pakiramdam ng isang paparating na sakuna. Lumapit si Miguel sa isang matandang madre na nagbabantay sa simbahan. "Madre," mahinahon niyang sabi, "ako si Padre Miguel Alvarez. Isa akong teologo at may mahalaga akong hinahanap. May alam ba kayo tungkol sa mga personal na tala ni Elsia?" Nagkatinginan ang mga madre, halatang nag-aatubili. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, marahan siyang inakay ng matandang madre papunta sa isang maliit na silid sa likod ng altar. Maraming taon na ang nakalipas, bulong ng madre, bago siya pumanaw, si Elsia ay madalas mag-isa sa silid na ito. Iniwan niya rito ang isang maliit na kahon. Walang naglakas loob na galawin ito. "Marahil ito ang hinahanap mo." Ipinakita sa kanya ng madre ang isang lumang kahon, selyado ng krusipisong bakal. Dahan-dahan itong binuksan ni Miguel, at sa loob, isang lumang notebook ang nakatago. Ang tinta ay kupas na, ngunit mababasa pa rin ang mga salitang isinulat ng kamay. Ang liwanag sa langit ay magbabadya ng simula ng wakas. Ang mga pinuno ay maliligaw, at ang mga digmaan ay susundan ng taggutom at kamatayan. Ngunit ang huli at pinakamalaking tanda ay makikita ng lahat, isang apoy sa langit na maghahayag ng huling babala ng Diyos. Nanlumo si Miguel sa kanyang nabasa. Ang propesya ay mas malala kaysa sa kanyang inakala. Hindi lamang ito tungkol sa simbahan, ito ay babala para sa buong mundo. Habang lumalalim ang gabi sa Vatican, muling nagpatawag si Papa Francisco ng pagpupulong kasama ang kanyang pinakamalapit na mga tagapayo. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi na natin kayang itago ang katotohanan," sabi niya. "Ang mga palatandaan ay malinaw. Ang ikatlong lihim ay hindi isang kwento lamang, ito ay nangyayari na." "Banal na Ama," tumutol si Kardinal Sebastiano, "kung ilalantad natin ito, mawawasak ang pananampalataya ng mga tapat. Ang mga tao ay magpapanik. Ang simbahan mismo ang magdurusa." "Hindi ba't mas malaking kasalanan ang itago ang katotohanan?" sagot ng Papa, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. "Kung tayo ang ilaw ng mundo, bakit natin hahayaang magpatuloy ang kadiliman?" Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa silid. Alam ng lahat na ang desisyong ito ay maaaring magdulot ng hindi pa nakikitang kaguluhan o magligtas ng milyon-milyon. Sa Ftima, tumigil si Padre Miguel sa labas ng dambana, hawak-hawak ang notebook ni Elsia. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, isang kakaibang liwanag ang biglang sumiklab. Isang apoy na gumuhit ng malaking arko sa itim na kalangitan, na parabang ang mismong langit ay nagbabanta ng isang hindi maiiwasang wakas. Sa parehong sandali, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa Vatican. "Miguel, kailangan ka naming makita agad sa Roma. May mga palatandaan na hindi na natin kayang baliwalain." Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang notebook at agad na nagplano ng kanyang pagbabalik. Hindi na ito tungkol sa propesya lamang, ito na ang huling babala ng isang simbahan sa bingit ng pagbagsak. Habang ang mundo ay natutulog, isang lihim ang bumabalot sa bawat sulok ng lupa. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula na ang hudyat ng isang pagbabagong hindi na maiiwasan. Sa loob ng makasaysayang bulwagan ng Vatican, isang bigat ng katahimikan ang bumabalot habang ang pinakamataas na lider ng simbahan ay nakaupo sa isang mahaba at maringal na mesa. Ang mga kardinal ay nagtitipon, ang ilan ay may kaba sa mga mata, ang iba na may puno ng alinlangan. Si Papa Francisco, nakasuot ng kanyang puting kasuotan, ay nakatayo sa harap nila, hawak ang isang makalumang papel na tila nagdadala ng bigat ng kasaysayan mismo. "Mga kapatid," nagsimula siya, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag, "marami sa inyo ang tutol sa pagbubunyag ng lihim na matagal nang ikinubli ng simbahan. Ngunit hindi na natin kayang ipagpaliban pa. Ang mundo ay nararapat lamang na malaman ang katotohanan." Nagkatinginan ang mga kardinal. Ang ilan, tulad ni Kardinal Sebastiano, ay nanatiling walang ekspresyon, habang ang iba ay nagpakita ng tahimik na suporta. Ang ikatlong lihim ng Ftima, nagpatuloy si Francisco, ay hindi lamang tungkol sa isang pangitain ng kadiliman o isang babala ng digmaan. Ito ay isang hudyat ng krisis na magmumula mismo sa loob ng ating hanay. Isang sisma, isang paghahati sa loob ng ating simbahan. Nagsimula ang bulong-bulungan sa bulwagan. Ang salitang sisma ay tila isang tabak na humiwang sa katahimikan. Ang hula, patuloy ng Papa,
ay nagsasabing darating ang panahon na ang ilan sa ating pinuno ay lalayo sa tunay na doktrina. Magpapakalat ng maling aral, at sa kanilang pagkaligaw, maraming mananampalataya ang mawawalan ng tiwala at tuluyang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Huminto siya saglit at tinitigan ang bawat isa. Ngayon, ang mga palatandaan ay malinaw. Ang mga iskandalo, ang mga maling aral, at ang paglayo ng simbahan mula sa tunay nitong misyon. Hindi na natin kayang itago ang katotohanan. Kinabukasan, isang pandaigdigang pahayag ang inilabas mula sa Vatican. Sa isang espesyal na seremonya na ipinalabas sa lahat ng sulok ng mundo, umakyat si Papa Francisco sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Mga kapatid sa pananampalataya, mga anak ng Diyos, simulang wika ng Santo Papa, ang kanyang boses ay sumasabay sa hangin ng Roma. Ako ay narito ngayon upang ibunyag ang huling bahagi ng lihim ng Ftima. Isang mensahe na matagal nang itinago, ngunit ngayon, panahon na upang ito ay marinig ng lahat. Habang binabasa niya ang propesya, bumigat ang himpapawid, at ang mundo ay tila tumigil upang makinig. Magsisimula ang kadiliman sa pinakataas ng simbahan. Ang pananampalataya ay maghihiwalay, ang ilang mga pinuno ay magpapakalat ng kasinungalingan. Ang mga nananatiling tapat ay usigin, at ang mga tunay na aral ay ililihis ng mga may kapangyarihan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. May isang huling pagkakataon para sa sangkatauhan, isang pagbabalik loob sa pananampalataya, sa pamamagitan ng panalangin, penitensya, at pagbibigay ng sarili sa imakuladong puso ni Maria. Ang reaksyon ng mundo ay nahati. Sa ilang mga simbahan, ang mga tao ay lumuhod sa pagdarasal, binibigkas ang rosaryo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga kandila. Sa mga lugar na matindi ang pananampalataya, tulad ng Latin America at ilang bahagi ng Asya, nagkaroon ng malawakang pagtitipon ng panalangin, na tila bumabalik sa mga panahong tapat pa ang mga puso ng tao sa Diyos. Ngunit sa modernong lipunan, lalo na sa mga sekular na bansa, ang reaksyon ay iba. Sa mga talk show, tinatawanan ang propesya. Sa social media, binansagang end of the world hysteria ang anunsyo ng Papa. May ilan pang nag-akusa sa Vatican ng pananakot upang makontrol ang masa. Pabayaan niyong sabihin ko ito ng malinaw, isang kilalang komentarista sa telebisyon ang nagsalita. Ang mga kwento ng Ftima ay katang-isip lamang na ginagamit ng simbahan upang palakasin muli ang kanilang impluensya sa isang panahon na hindi na pinahahalagahan ng modernong lipunan ang ganitong uri ng takot. Samantala, sa Ftima, nakaluhod si Padre Miguel sa harap ng dambana, hawak-hawak ang notebook nilsia. Habang pinagmamasdan niya ang mga debotong nagdarasal, alam niyang ang propesya ay hindi tungkol sa kapangyarihan o kontrol. Ito ay isang huling paalala, isang pagkakataon para sa pagbabalik loob. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Padre, totoo po ba ang sinabi ng Santo Papa? Tanong nito, ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Ang totoo, sagot ni Miguel, ay hindi tayo hinihikayat ng Diyos na matakot. Tayo ay tinatawagan upang magbalik loob at magsimulang muli. Hindi pa huli ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw, isang tahimik na digmaan ang sumiklab sa loob ng simbahan. May mga kardinal na nagpakalat ng mensahe ng pagdududa, sinasabing maling interpretasyon lamang ang ginawa ni Papa Francisco sa propesya. Ang iba na may tahimik na sumuporta sa Santo Papa, naniniwalang ang katotohanan ay dapat malaman ng lahat. Sa mga lansangan ng Roma, nagsimula ang mga demonstrasyon. May mga grupong sumusuporta sa rebelasyon, nananawagan ng pagkakaisa at pagbabalik sa pananampalataya. Ngunit may mga nagpoprotesta rin laban sa anunsyo ng Vatican, tinatawag itong isang pagsubok upang kontrolin ang kalayaan ng tao. Sa loob ng Vatican, naglakad si Papa Francisco sa mahaba at malamlam na pasilyo ng simbahan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na rosaryo. Sa kabila ng mga pagdududa at pagsubok, alam niyang ginawa niya ang nararapat. Panginoon, bulong niya, kung ito man ay aking huling tungkulin, hayaan mong ang katotohanan ay magbigay liwanag sa mga naglalakad sa dilim. Sa kabilang dulo ng mundo, muling nagliwanag ang kalangitan. Isang apoy, tila isang buntala, ang gumuhit sa himpapawid sa ibabaw ng South America, iniwan ang isang mahiwagang liwanag na tumagal ng ilang minuto. Muli, bumalik ang takot at pagkamangha sa mga tao. Ang mga palatandaan sa kalangitan ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga naniniwala, ngunit para sa iba, ito ay isang dahilan upang muling pagdudahan ang tunay na kahulugan ng mga propesya. Sa isang lihim na pagpupulong sa Vatican, muling nagtipon ang mga kardinal.
Hindi natin maaaring hayaan na ang takot ang mamayani, bulalas ni Kardinal Sebastiano. Kung hindi natin pipigilan ang Santo Papa, mawawasak ang tiwala ng mga tao sa simbahan. Ngunit hindi ba't ang katotohanan ang pinakamahalaga, sagot ng isang batang kardinal. Ang katotohanan, mariing sagot ni Sebastiano, ay dapat ilahad sa tamang panahon. At sa ngayon, hindi pa yon. Habang lumalakas ang kaguluhan sa loob at labas ng simbahan, isang bagay ang malinaw kay Padre Miguel, ang propesya ay hindi isang pagbabanta, kundi isang huling pagkakataon upang muling manumbalik ang pananampalataya. Habang naglalakad siya sa gitna ng nagdarasal na mga tao sa Fatima, nagdesisyon siyang bumalik sa Roma. Hindi siya maaaring manatili sa dilim ng pananampalataya, kailangan niyang dalhin ang natuklasan niya sa Santo Papa. Ang digmaan para sa kaluluwa ng simbahan ay nagsimula na at ang oras ay unti-unting nauubos. Ang mundo ay tila nahulog sa isang bangin ng desperasyon. Sa bawat paglipas ng araw, ang balita ay puno ng mga larawan ng kaguluhan, mga lungsod na winasak ng lindol, mga bansa na nalulunod sa digmaan, at milyon-milyong tao ang nagugutom sa mga lugar na dating masagana. Ang mga palatandaang binanggit sa ikatlong lihim ng Fatima ay hindi na mga hula lamang, isa na itong nakakatakot na katotohanan na dinaranas ng bawat sulok ng mundo. Ang pananampalataya, na minsang naging batong pundasyon ng sangkatauhan, ay halos tuluyan ng maglaho. Ang mga simbahan ay iniwanan, ang mga panalangin ay hindi na naririnig, at ang mga tao ay naliligaw sa takot at pagkalito. Sa Vatican, si Papa Francisco ay nakaupo sa kanyang silid, nakatingin sa isang maliit na krusipisyo sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay pinapasan ang bigat ng mundo, hindi lamang bilang pinuno ng simbahan, kundi bilang isang ama na nakikita ang unti-unting pagkawasak ng kanyang pamilya. Panginoon, mahina niyang bulong, ito na ba ang wakas? O may pag-asa pa ba? Biglang pumasok si Cardinal Ruiz, may hawak na balita mula sa South America. Banal na ama, sabi niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang binabasa. Isang kakaibang kaganapan ang nakita sa langit. Isang liwanag na parang apoy, ngunit hindi nagdadala ng init. Nakita ito mula sa Chile hanggang sa Brazil. May mga nagsasabing ito raw ay isang tanda mula sa langit. Tumayo si Papa Francisco at tumingin sa bintana. Sa kalayuan, ang kalangitan ay may bahagyang pulang liwanag, tila isang hudyat ng babalang matagal nang hinihintay ng mundo. Ang huling palatandaan, bulong niya. Ito ang babala ni Maria. Sa Fatima, si Padre Miguel ay nakaluhod sa harap ng dambana, hawak ang Rosario Nilsia. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay malamig ngunit may dala itong di maipaliwanag na init, isang pakiramdam ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Padre, wika ng isang matandang deboto, lumapit sa kanya, ano ang ibig sabihin ng ilaw na yon sa langit? Isa itong huling babala, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng lungkot at determinasyon. Ang mundo ay binibigyan pa ng isang huling pagkakataon. Sa parehong gabi, naglabas ng isang pandaigdigang pahayag si Papa Francisco. Lahat ng istasyon ng telebisyon at mga platform sa internet ay nagbigay daan sa live broadcast mula sa Vatican. Ang mundo, nabalot ng takot at kawalan ng pag-asa, ay nakinig. Mga anak ng Diyos, simulang wika ng Santo Papa, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag, ang oras ng paghuhukom ay dumating. Ngunit ito ay hindi parusa mula sa langit, ito ay isang babala ng ating sariling pagkukulang. Huminto siya saglit, tinitigan ang kamera na tila nakatingin sa bawat puso ng bawat tao. May pagkakataon pa tayo, patuloy niya, upang magbalik loob, upang humingi ng kapatawaran, at upang muling pagtibayin ang ating pananampalataya. Inaanyayahan ko kayong lahat na sumama sa akin sa isang pandaigdigang panalangin ng pagsisisi at pag-asa. Habang lumalakas ang mensahe ng Santo Papa, ang mundo ay nagising mula sa kanyang takot. Sa mga lungsod, mga bayan, at kahit sa mga kanayunan, milyon-milyong tao ang lumuhod, hawak ang kanilang mga rosaryo, at sabay-sabay na nagdasal. Sa Brazil, isang ina ang yumakap sa kanyang mga anak, sabay na binibigkas ang Ama Namin. Sa India, isang pari ang nagtipon ng kanyang maliit na kongregasyon upang magdasal ng kapatawaran. Sa Africa, mga grupo ng mga bata ang naghawak kamay, umiiyak habang nagdarasal sa ilalim ng bituin. Maging ang mga hindi naniniwala ay tahimik na sumama sa dasal, marahil sa huli nilang pag-asa na maaaring may makinig sa kanilang hinaing. Sa Vatican, si Papa Francisco ay lumuhod sa harap ng dambana ni San Pedro, kasama ang lahat ng mga natitirang leader ng simbahan.
Ama naming nasa langit, bulong niya, dinggin mo ang aming panalangin. Hindi kami humihingi ng ginhawa, kundi ng kapatawaran. Gabayan mo kami sa kadiliman at hayaan mong magningning muli ang liwanag ng pananampalataya. Sa Fatima, si Padre Miguel ay naramdaman ang bigat ng presensya ng Diyos. Habang nagdarasal siya, isang hangin ang umihip at tila narinig niya ang boses ni Elcia sa kanyang isipan. Ang pananampalataya ay hindi mawawala, Padre. Hanggat may isang nananalig, ang mundo ay hindi mawawasak. Habang tumatagal ang panalangin, ang kakaibang ilaw sa langit ay unti-unting naglaho, na tila tinanggap ang panawagan ng sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, walang nakatiyak kung ito nga ba ang wakas o isang bagong simula. Sa telebisyon, isang ulat ang lumabas, ang digmaan sa silangang Europa ay biglang tumigil. Ang mga sundalo, mula sa magkalabang panig, ay huminto sa kanilang paglalaban at nagsimulang magdasal. Ang lindol sa Asya ay hindi na sumunod sa inaasahang aftershock. At sa Africa, biglang bumuhos ang ulan sa mga lugar na matagal ng tuyot. Sa Vatican, si Papa Francisco ay tumayo at tumingin sa mga leader ng simbahan. Nakikita ninyo, sabi niya, ang pananampalataya, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magligtas. Banal na Ama, tanong ni Cardinal Ruiz, tapos na po ba ang paghuhukom? Tumango si Papa Francisco, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Hindi pa, sagot niya. Ang sangkatauhan ay binigyan ng huling pagkakataon. Nasa atin na kung paano natin gagamitin ito. Habang nagbabalik si Padre Miguel sa Roma, dala ang notebook ni Elcia, naramdaman niyang may bagong pag-asa na bumalot sa mundo. Ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Ang Lux Veritatis ay naroroon pa rin, nagtatago sa anino, naghihintay ng tamang sandali upang muling saktan ang simbahan. Pagdating niya sa Vatican, sinalubong siya ni Papa Francisco. Padre Miguel, wika ng Santo Papa, ang iyong misyon ay hindi pa tapos. May bagong simula na tayo, ngunit kailangan nating tiyakin na ang liwanag ng katotohanan ay hindi na muling mawawala. Tumango si Miguel at sa kanyang puso, alam niyang handa siyang magpatuloy. Sapagkat sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, ang pananampalataya, kahit sa pinakamadilim na gabi, ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Sa mga araw na sumunod, ang mundo ay nagsimulang maghilom. Ngunit ang sugat ng nakaraan ay mananatiling paalala ng kung gaano kadaling bumagsak ang sangkatauhan at kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pananampalataya upang magtayo muli. Ang huling paghuhukom ay hindi isang wakas. Isa itong bagong simula. Lumipas ang mga taon mula nang umalingaw-ngaw ang huling panawagan ng simbahan sa mundo. Ang madidilim na araw ng kaguluhan, takot, at pagkaligaw ay tila naging alaala na lamang sa kasaysayan ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naghilom, ang mga wasak na simbahan, mga inabandonang lungsod, at ang mga alaala ng mga nawalang buhay ay nananatiling paalala ng kung gaano kahina ang ating pundasyon kapag iniwan natin ang pananampalataya. Sa kabila ng lahat, unti-unti nang bumabalik ang liwanag. Ang mundo ay nagsimulang magtayo ng mga bagong santuaryo ng pag-asa, at ang mga tao ay muling bumaling sa panalangin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na pananampalataya. Ang mga dating walang pakialam ay nagsimulang maghanap ng kahulugan sa kanilang mga buhay. Ang mga kabataan, na minsang lumayo sa simbahan, ay nagsimulang bumalik, naghahanap ng gabay at pag-asa sa mga aral ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa Portugal, hindi kalayuan sa Fatima, isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ng isang maliit na kapilya. Si Padre Miguel Alvarez, ngayon ay puti na ang buhok at may bahid ng katandaan sa kanyang mukha, ay tahimik na nagmamasid sa paglubog ng araw. Hawak niya sa kanyang kamay ang lumang notebook ni Elcia, na luma na at kupas, ngunit malinaw pa ring nababasa ang bawat salita. Madalas kong itanong sa sarili ko, bulong niya, kung paano natin narating ang ganitong punto. Habang pinagmamasdan niya ang mga kabataang naglalaro sa labas ng kapilya, naalala niya ang mga araw ng kaguluhan, ang mga lindol, digmaan, at ang pagkalugmok ng simbahan. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang pananampalataya ng mga nanatiling matatag kahit sa gitna ng dilim. Sa loob ng kapilya, isang batang madre ang lumapit sa kanya, dala ang isang tasa ng tsaa. Padre, kumusta na po ang pakiramdam niyo ngayong araw? Tanong ng madre, may ngiti sa kanyang mukha. Mas mabuti kaysa kahapon, sagot ni Miguel sabay tanggap ng tasa. Ngunit alam kong hindi ako magtatagal. Hindi pa po panahon para magpaalam, Padre, sagot ng madre. Kailangan pa namin kayo dito. Ngumiti si Miguel. Hindi mo naintindihan, Hija.
Lahat tayo ay may misyon. At kapag natapos na yon, ang ating tungkulin ay magtiwala sa plano ng Diyos. Sa buong mundo, ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting gumagaling. Sa Roma, muling nabuksan ang mga simbahan na minsang iniwan. Ang mga estatwa ng mga santo ay ibinalik sa kanilang dating kinalalagyan, at ang mga tao ay muling pumupuno sa mga misa. Isang bagong papa, si Papa Mateo, ang humalili kay Papa Francisco matapos nitong pumanaw makalipas ang ilang taon mula sa huling paghuhukom. Kilala siya sa kanyang kabataan at malasakit sa mga mahihirap, at sa kanyang pamumuno, ang simbahan ay muling naging ilaw sa gitna ng madilim na alaala ng nakaraan. Sa kanyang unang pahayag, malinaw ang kanyang mensahe. Ang kasaysayan ay hindi ginawa upang kalimutan, kundi upang maalala at matutunan. Huwag nating hayaang bumalik ang mga aninong minsang lumamon sa ating pananampalataya. Balik sa Fatima, si Padre Miguel ay muling bumukas ng pahina ng notebook ni Elsia. Sa isang bahagi ng tala, isang mensahe ang laging nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pananampalataya ay isang ilaw sa kadiliman. Hindi ito nangangailangan ng perpektong mundo, kundi ng mga pusong handang magtiwala, kahit hindi nila nauunawaan ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, naintindihan ni Miguel ang tunay na ibig sabihin nito. Hindi kailanman nawala ang pananampalataya ng mundo, minsan lamang itong natabunan ng takot, kasinungalingan, at ambisyon. Ngunit sa bawat pagbangon ng isang tao mula sa kanyang kasalanan, muling sumisikat ang liwanag ng Diyos. Isang gabi, habang tahimik na nagdarasal si Padre Miguel, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumausdos sa paligid ng kapilya. Bumukas ang pinto at isang grupo ng mga kabataan ang pumasok, dala-dala ang mga kandila. Padre, sabi ng isa sa kanila, nais po naming marinig muli ang kwento ng Fatima. Ang totoo. Tumingin si Miguel sa kanila at mumiti, kahit mabagal na ang kanyang mga kilos. Ang totoo, simula niya, ay hindi tungkol sa mga propesya ng pagkawasak. Hindi ito tungkol sa digmaan o sa takot. Ang totoong mensahe ng Fatima ay tungkol sa pag-asa at pagbabalik loob. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon upang magbago, hindi lamang minsan, kundi araw-araw. Tahimik na nakinig ang mga kabataan habang inilahad niya ang mga alaala ng nakaraan, hindi upang maghasik ng takot, kundi upang magtanim ng pag-asa. Habang lumilipas ang oras, tumingin si Miguel sa mga bituin sa langit. Ang parehong mga bituin na minsang naging saksi sa huling paghuhukom ay ngayon ay tahimik na sumisilay, parang mga mata ng Diyos na nagmamasid sa kanyang mga anak. Ang hula ng Fatima, bulong niya sa sarili, ay hindi isang wakas. Isa itong paalala na ang ating kinabukasan ay laging nasa ating mga kamay. Sa mga susunod na araw, naging balita ang muling pag-usbong ng pananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga bagong leader ng simbahan, inspirasyon mula sa sakripisyo ng mga nauna, ay nagsimulang magturo ng pag-asa, hindi takot. Ang mga dating kalaban, kabilang ang mga dating miyembro ng Lux Veritatis, ay nagbalik loob, nagtatag ng mga bagong simbahan na nakatuon sa pagkakaisa at kapayapaan. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, natagpuan si Padre Miguel sa loob ng kapilya, payapang natutulog sa harap ng altar. Sa kanyang mga kamay, nakahawak pa rin ang rosaryo ni Elsia, at sa kanyang mukha, naroon ang isang ngiti ng kapayapaan. Hindi na siya nagising. Ngunit ang kanyang alaala, kasama ng mensahe ng Fatima, ay nanatiling buhay, isang paalala na sa kabila ng lahat, ang pag-asa at pananampalataya ay hindi kailanman mawawala. Sa huling bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan, may isang aral na nanatili. Ang kapalaran ng mundo ay hindi itinakda ng takot, kundi ng mga desisyong ginagawa natin sa bawat araw, sa pagmamahal, sa pag-asa, at sa walang sawang pananampalataya. At sa bagong bukang liwayway, habang sumisikat muli ang araw sa kalangitan ng Fatima, nagsimula muli ang sangkatauhan sa paglalakbay nito, hindi na bilang mga alipin ng takot, kundi bilang mga anak ng liwanag. Muli ay sumikat ang araw sa bayan ng Fatima, ang mga sinag nito ay dahan-dahang bumalot sa kapilyang minsang naging saksi sa mga himala at propesya ng nakaraan. Ang hangin ay banayad na humaplos sa mga mukha ng mga deboto, at ang katahimikan ng umaga ay tila isang paalala na ang mga sugat ng nakalipas ay maaari pa ring maghilom, basta't may pananampalataya at pag-asa sa puso ng tao. Sa loob ng maliit na kapilya, isang pleke ang nakapaskil sa dingding, inukit ang mga salitang iniwan ni Padre Miguel bago siya pumanaw. Ang liwanag ng pananampalataya ay hindi kailanman maglalaho hanggat may isang taong handang maniwala. Makalipas ang 10 taon, isang malaking pagtitipon ang naganap sa dambana ng Fatima.
Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naglakbay upang gunitain ang araw kung kailan muling nagningning ang pag-asa sa mundo. Ang mga lider ng simbahan, mga ordinaryong deboto, at maging ang mga dating hindi naniniwala ay nagtipon-tipon upang magbigay pugay sa alaala ng mga naglingkod at nagsakripisyo upang mailigtas ang sangkatauhan mula sa kanyang sariling pagbagsak. Si Papa Mateo na ngayoy mas tumanda na, ay tumayo sa harap ng dambana. Ang araw na ito, wika niya, ay hindi lamang paggunita sa mga himala ng Fatima, kundi isang paalala sa ating lahat na ang pananampalataya ay isang responsibilidad. Hindi ito nagtatapos sa dasal o sa pag-amin ng ating mga kasalanan, ito ay buhayin natin sa bawat aksyon, sa bawat hakbang na ating tinatahak sa mundong ito. Mula sa karamihan, isang batang babae ang lumapit at inabot ang isang maliit na rosaryo kay Papa Mateo. Para po kay Padre Miguel, mahina niyang sabi. Ngumiti ang Santo Papa at tinanggap ang munting alay. Para sa lahat ng mga tulad niya, sagot niya, na piniling ipaglaban ang liwanag kahit sa gitna ng kadiliman. Habang papalubog ang araw, isang kakaibang sinag ng liwanag ang sumiklab sa kalangitan, hindi isang nakakatakot na hudyat, kundi isang banayad na paalala ng mga pangakong naipasa sa bawat henerasyon. Ang mga bituin ay sumiklab, nagbigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ngunit sa puso ng mga taong nakipagtipon sa dambana, mas maliwanag ang liwanag ng pag-asa, pananalig, at pagmamahalan. Makalipas ang isang siglo, ang kasaysayan ng Fatima at ang paghuhukom ng sangkatauhan ay patuloy na ikinukwento sa mga paaralan, simbahan, at tahanan. Ang propesya ni Maria ay hindi na lamang itinuturing na isang babala, kundi isang paalala na ang kapangyarihan ng pagbabago ay laging nasa kamay ng bawat isa. Ang mga bagong henerasyon ay lumaki ng may paggalang sa aral ng nakaraan. Sa bawat rosaryong hinahawakan, sa bawat panalangin binibigkas, buhay ang diwa ng pananampalataya. At sa mga salita ni Padre Miguel, na ngayon ay nakaukit sa isang monumento sa gitna ng Fatima. Ang mundo ay maaaring paulit-ulit na madapa, ngunit hanggat may isang pusong nananalig, ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman maglalaho. Sa wakas, ang liwanag ng bagong bukang liwayway ay hindi na nagmumula lamang sa langit, kundi mula sa bawat tao na pumili ng kabutihan, pananampalataya, at pag-ibig, ang tunay na tatak ng isang sangkatauhang muling nagising. Kung nakarating ka hanggang sa dulo ng video, magkomento ng pananampalataya para malaman namin na napanood mo ito hanggang sa huli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami ang makaalam ng mensaheng ito.